The city, which is between the two other fast-growing cities located in the central part of Bicol Peninsula, which forms the southeastern part of the island of Luzon. It holds a lot of memories to each Irigueños, its rich culture and tradition that still cultivates in every heart of these beautiful Irigueños. Let's discover the city of crystal clear spring, Iriga. Welcome to the beautiful city of Iriga. Come and visit the beautiful city of Iriga. Dagos po kamo sa syudad ni Iriga. Beautiful, beautiful, beautiful city of Iriga. Barely half a century after Ferdinand Magellan discovered the Philippines on March 16, 1521, Iriga, now a city, was only a visita of Nabua Provincia de Ambos, Camarines. Because of the disastrous floods that occurred during rainy seasons in suburban population of Nabua, Father Felix de Huertas, the parish priest at that time, advised the farmers to move to Iriga where they can plant their crops without fear of being flooded. As population spread out and evangelization progressed, the settlement at the foot of Sumagong Mountain developed in size and wealth, but slowly pushing the Aitas up to the thickness of the forest. In 1578, the Iriga settlement was established as a visita of Nabua under Father Pablo de Jesus and Father Bartolome Ruiz, both Franciscans. After 3 decades, or on January 4, 1641, Mount Asog or Mount Iriga erupted. That eruption brought much fear to the settlers, but with their strong faith and belief, a miracle happened, and as witnessed by local folks, the apparition of Blessed Virgin Mother and her Son, Lord Jesus, or Nuestra Señora de Angusia, at Sitio Inorogan, saved the people from terrible earthquake and flood. The eruption formed the cavernous gully on the side of Buhi, leading to the steep gorge, which was the crater of the volcano. In 1683, this progressive visita of Iriga was converted into Pueblo de la Provincia de Ambos, Camarines, with a population of 8,908, which several decades later, the name Iriga was changed to Iriga by the Diptangal Spanish authorities and advocated Saint Anthony of Padua as patron saint and June 13 as the annual fiesta. Iriga was a major abaca-producing town in the Bicol region, largely because of the rich volcanic soil surrounding Mount Iriga, which it spewed in its last eruption about 600 years before the coming of the Spaniards in Bicol. Welcome to the beautiful city of Iriga. Come and visit the beautiful city of Iriga. Dagos po kamo sa syudad ni Iriga. Beautiful city of Iriga. Tinagba Festival. Sa rong okasyon na taon-taon na selebrasyon sa syudad ng Iriga, ginigibo ng bambulan ng Pebrero puon pa kang 1974. Kadungan kang kapistahan ni Nuestra Señora de Lourdes. Pinupuunan ng okasyon pagralakaw sa parada ng mga karetela naguyod kang mga damulag. Ang mga karetelang nagkakamagal sa mga bunga kang sa indang mga pananom, arugang papayas, niyog, asin mangga, sagkod sari-saring mga gulay. Ang gabos ning ini dinadara sa atubangan kang Emerald Grotto na nakabugtak sa alitoktok ning bulod na inaapod na Calvario Hill. Kaya sa gabos, musna ka mo, magtinagba kita. Uuluan sa Tagpaman. Arriba, Iriga, arriba! Iriga, arriba! Tinagba na. Matatagpuan ang Inorogan sa ibabaw ng burol sa Sitio Inorogan, Santo Domingo, Iriga City. Dahil sa inspirasyon ng isang panaginip, isang pilantropo
na si Pedro Sanchez ang nagtayo ng isang kapilya sa burol at pinangalanan itong Inorogan Chapel. Maaabot mo ang kataasan ng chapel ng 163 hakbang ng hagdan nito. At makikita dito ang mga imahe kung paano namatay at nabuhay si Hesukristo. At ang buwan ng kapistahan nito ay Enero 4. Ang dambana ay naglalaman ng imahe ng mahal na ina na tinatawag ng Nuestra Señora de Angostia na binasbasan ni Pope John Paul noong 1981. Ang Inorogan ay ginugunita ang may malang pagtakas mula sa kamatayan at pagkasira ng mga residente sa paanan ng Mount Iriga noong 1614 ng pagsabog nito. Ang himala ay higit na pinapaniwalaan na gawa ng Birheng Maria na ang imahe bilang Our Lady of Angostia ay sinasabing natagpuan ng 3 aitahantas sa kasalukuyang lugar ng Inorogan. Buhay na bato o Miracle Altar. Ito ay kilala bilang lugar kung saan lumuhod ang Nuestra Señora de las Angustias at nanalangin para sa awa upang iligtas ang mga tao mula sa mabangis at puot ng Mount Asog. Tinatawag itong buhay na bato dahil lumalaki raw ang bato sa laki at diametro sa pagdaan ng mga panahon. Papakilala ko kayo ngayon sa isa sa pinakasagradong lugar sa Santo Domingo, Iriga City. Ang pangalan niya ay Nuestra Señora de las Angustias or tinatawag ring Inorogan. Ito ang kwento. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol noong January 4, 1641, may isang bundok ang tumubo sa Iriga City na tinawag na Sumagang. Biglang sumabog ito, gumuho ang bundok sa bahaging silangan, gumulong ang malalaking bato at rumagasa ang maraming tubig sa pababa ng bundok. Pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos sumabog itong bundok na ito, habang naghahanap ng makakain ng 3 aita, may nakita silang liwanag na nagmumula sa bundok. Kagat-agad nila itong pinuntahan. At nung narating nila ito, nakita nila ang isang imahe ni Birhen Maria na kalong-kalong si Hesukristo sa malaking bato, nagmula sa pagsabog ng bundok. Kaagad-agad nila itong binalita sa isang pare sa Iriga at hindi ito naniwala. Kaya kinausap nila ito na sumama papunta sa bundok para makita at malaman na totoo ito. Nang nakarating sila, natuklasan ng pare na totoo ang sinasabi ng 3 aita. Ang imahe na nakita ay pinangalanang na Nuestra Señora de las Angustias. At kung saan naman nakita ito ay tinawag na Inulugan, na ngayon ay tinatawag na Inorogan o nangangahulugang nahulog. Kinabukasan, bumalik ang pare kasama ang miyembro ng parokya para kunin ang Birhen Maria, ngunit hindi ito mabuhat na parang nakadikit sa bato. Isang araw, may isang matandang banal na babae na ang pangalan ay Maria Dia na nakatira sa Nabwa. Si Maria Dia ay nanaginip na nagpapahiwatig na kunin ang Birhen Maria sa Inorogan. Kagad niya itong pinaalam sa parokya ng Nabwa at pinasamahan siya ni Isabel. Para kunin ito, pinapasan sila ng 4 na lalaki gamit ang duyan papunta sa bundok. Dinasalan muna nila ito at makalipas ang ilang oras, nabigla ang 2 lalaki na naging sobrang magaan ito. Dinala ang imahe sa kabesa de barangay at sa kapitan ng Nabwa sa simbahan ng Iriga City. Napagdesisyonan nito na doon na lang ilagay sa Iriga ang imahe. Subalit, biglang lumabungdong ng malakas at umulan din. Kaya napagkasunduan na ibalik na lang ang imahe
sa Nabwa. Kaya nandun sa Nabwa, sentro ng Nabwa, ang tunay na imahe ni Nuestra Señora de las Angustias. Ang grotto sa Iriga, partikular na nakatuon sa Our Lady of Lourdes, ay may mayamang kasaysayan na itinayo noong ikalagitnaan ng ika-20 siglo. Ang ideya para sa grotto ay nagsimula kay Padre Angel Rocco, isang puro paroko ng St. Antonino Padua Church sa Iriga City. Dahil sa inspirasyon ng mga parisyon ni Marian sa Lourdes, France, naisip ni Padre Rocco ang katulad na debosyon sa Iriga noong 1956. Sa suporta ng lokal na komunidad at mga donasyon mula sa mga parokyano, sinimulan ang pagtatayo ng grotto. Ang napiling lugar para sa grotto ay isang natural na limestone hill na itinatanaw ang lungsod na nagbibigay ng magandang backdrop para sa relihiyosong monumento. Ang pangunahing tampok ng grotto ay isang estatwa ng Our Lady of Lourdes na idinisenyo upang maging katulad ng apparition na nasaksihan ni Saint Bernadette Soubirous sa Lourdes. Ang grotto ay natapos at pinasinayaan noong Pebrero 11, 1958. Simula noon, ito ay naging isang tanyag na lugar ng paglalakbay at destinasyon ng turista sa Iriga City na umaakit sa mga bisita na naghahanap ng spiritual na aliw at nakamamangang tanawin. Ang grotto ay patuloy na pinanatili ang iginagalang ng lokal na komunidad na nagsisilbing tanglaw ng pananampalataya at debosyon sa rehiyon ng Bicol ng Pilipinas.